is, ang pinamatanggap ko yung sakit. Kung nagkasakit yung anak ko, maalagaan ko pa. Pero yung ganyan na, malakas yung anak ko eh. Pinatay nila. Walang kalaban-laban. Sinabinuhanan lang nila yung gusto nila. Hindi na nila pinatay. Ma'am Carmelita, nahuli yung itong suspect. Mapanagot siya sa batas. Pero tingin niyo mo, mapatawad niyo yung ganong klaseng tao? Hindi po. Kasi kahit patayin man siya, hindi na mababalik yung anak ko. Hindi na siya babalik. Hindi ko siya mapatawad. Kaya, ang sakit. Sobrang sakit po nito. Ang pinakamasakit pa dito, yung kinabukasan ng kanyang anak. Yan po. Ano nga siya kasi, yung nanay ng bata, 1 month pa lang yung bata, namatay na siya. Ngayon, magba-birthday yung anak niya na October, 4 years siya. Wala na siyang tatay. Napakaaga naman yung naulila. Ang bata, meron siyang autism. Yung anak ko. Yung anak niya. Marami siyang balak. Mag-abroad siya dahil para mapagamot yung anak niya. Ngayon, ano pa kaya? Siyempre, siya yung gagastos, siya yung at saka siya yung sumusuporta sa amin kasi yung mga kapatid niya, may asawa na, tsaka may ibang bahay sila, di ba? Pero siya, kasama namin dito sa bahay. Siya yung bibili ng mga pangangailangan namin. Bibili siya ng bigas. Bibili siyang ulam. Magbabayad ng tubig, kuryente. Ngayon, kasi matanda na kami. Gusto ko maghanap buhay. Marami na rin akong nararamdaman. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam pa. Ano pong inyong panawagan lang siguro para makatulong din kami papaabot ito sa kinauukulan? Sana makita naman kami. Lalo-lalo na yung anak niya naka-line up yun na pag-agamot, pati therapy. Kasi nga meron siyang autism. Kaya marami siyang balak. Okay. Kaya kung sino man yung makakatulong sa amin, kahit na maliit na bagay, tatanggapin namin.